aktor, politician, nang babatok ng sports official. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nagsorry at pinanindigan pa yung ginawa eh. Pakinggan po ninyo, ang gumawa nito ay si Richard Gomez, congressman ng ika-4 na distrito ng Leyte, asawa ni Mayor Lucy Torres. Antindi naman, congressman, sana huwag pamarisan. Ganito, bakit kayo nananakit? Ha? Di ba ang mga mababatas ay tagagawa ng batas? Dapat ang mga mababatas ay maging huwaran sa katahimikan, kapayapaan, at pagrespeto sa kapwa. Pero ito yung ginawa. Pakinggan niyo itong balita. Philippine Fencing Association na sina Rene Kakuma at Leyte Congressman Richard Gomez kaugnay ng pagpili ng manlalarong sasabak sa 2025 SEA Games sa Thailand. Presidente ng PFA si Kakuma habang PFA Director at Vice President ng Philippine Olympic Committee si Gomez. Binatukan at tinapakan ni Gomez ang paa ni Kakuma nang matuklasang pinalitan ang top-ranked woman fencer Binatukan, na si Alexa tinapakan. Larrazabal sa event noong December 16. Sinasabing tumaas ang blood pressure ni Kakuma pero sinundan pa rin ang kongresista para pagpantaan at murahin. Wow! Nauna na iginit ni Kakuma na tinanggal sa event si Larrazabal dahil o batay sa rekomendasyon ng National Coaching Staff dahil sa sinasabing madalas na pag-absent sa national training at kabiguang magsumiti ng visa sa tamang oras. Pero iginit ni Gomez na hindi siya kinonsulta sa desisyon sa kabila ng pagiging direktor ng PFA. Sumulat na si Kakuma kay Philippine SEA Games Chef de Mission, Dr. Paul o Dr. Raul Canlas para ireklamo sinasabing pananakit ni Gomez at iginit na hindi niya tatanggapin ang anumang pagsusori ng kongresista. Wow. Pero buwalta ni Gomez, wala siya planong magsorry kay Kakuma. Wow! Ang sa akin naman, hindi din naman ako magsasorry sa kanya. Yes, Gomez. Mabuti na rin yung sinabi niya na gano'n. Kaya mo sa kung ano ang gusto niyang gawin. Tandaan niya dapat na nandito kami sa Thailand. Hindi ako congressman dito. Nandito ako sa Thailand as an athlete and as a sports official. Ayun. Ayun, away. Noy Congressman Gomez saka yung presidente na si Gakoma. Sports po ito kasi involved sa palakasan si Richard Gomez. Pero wow, bakit kailangan umabot yan? Congressman Gomez, congressman ka pa rin. Kahit hindi ka congressman, sabi mo hindi ka congressman dyan sa Thailand, pero dyan na ang event eh. Pero congressman pa rin ang titulo mo. Wala kang karapatang manakit. Hindi trabaho ng mababatas ang manakit. Physical. Physical na pananakit sa isang tao. Abay, kitang-kita doon sa video. Ayaw ko rin pakita, baka copyright naman tayo. Talagang binatukan na tapos inapakan pa raw yung paa. At pinagmumura at binantaan pa. Aba, pag pangkaraniwang tao, kinakasuhan niyang ganyan eh. Pero masakit dito, baka dala ng init ng ulo, emosyon ka pare-parehas. Pero dapat bandang huli, nung bumaba ng emosyon, nagsorry na siya, tinanggap ang pagkakamali. Aba, yung sinabi niya, hindi ako magsusuri. Gawin niya kung anong gusto niyang gawin. Ang gusto niyang palabasin. Magdemanda na siya, magreklamo na siya, hindi ko babawiin ang ginawa ko. Parang ganon. Sandali, congressman. Tama bang halimbawa yan sa mga mamamayang Pilipino? Artista ka, congressman ka. Mambabatok na lang, mananakot. At physical ang pananakit sa kapwa. Sandali, huwag ganon. Wow. Tapos ngayon, ayaw pa rin magpakumbaba. Pinanindigan mo pa rin. Sasabihin mo, gawin na niya kung anong gusto niyang gawin. Wow. Although internal problem yan sa SEA Games o dyan ho sa paghahanda nyo tungkol sa SEA Games, pero dapat maayos na pag-usapan. Ang sports sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ay dapat maging halimbawang maganda sa kabataan para mahikayat ang kabataan, pumasok sa palakasan, iwasan ang iligal na gawain, iwiwas sa mga bisyo, mag-concentrate ang kabataan sa sports. Yun po yung layunin ng sports eh. At ang mga politiko o kahit sinong personalidad na may kinalaman sa sports, dapat maging magandang halimbawa. Pero itong ginawa ni Richard Gomez, congressman, aktor na manakit sa isang opisyal, mambatok ka, grabe. Babatukan mo lang isang opisyal, aapakan ng paa.
pagbabantayan at minura pa raw. Wow! Ano ito? Saan kaya nagmana itong si Richard Gomez? Ang taas ng respeto rito ng kabataan dahil artista eh. Dating mayor ng Leyte, Ormoc. Nagpalit silang mag-asawa. Si Lucy Torres ngayon ang mayor. Dating siyang congressman. Nagpalitan lang sila sa posisyon eh. Tapos ganito. Sino kaya ang idol nitong Gomez na ito? Parang nagiging abusado. Parang iba ang dating. Parang nung artista pa siyang actress. Ngayon naman artista pa rin eh. Bilang artista, parang hindi makabasag pinggan. Kaya mahal na mahal siya ng kanyang mga followers. Di ba? Dadagdagan pa yan dahil politiko, congressman, nirespeto, kagalang-galang dahil congressman. Tapos ganito ang ginawa mo. Kasalanan mo ito. Kung nagpakumbaba ka o nagsisi ka, nagsorry ka, mas magandang dating. Ay, pero pinanindigan mo. Di ka raw magsisisi. At bahala na kung ano mang gustong gawin ng kanyang binatukan. Wow! Para bang ikaw pa yung mataas, ikaw yung nanakit. Kung ano man ang problema dyan sa inyong sports, sa inyong game, kayo-kayo lang yan, mag-usap kayo. Pero in public, nakita yung pananakit mo, bawal yan. Labag sa batas yan. Pang-aabuso yan. Kalupitan yan. At hindi yan bagay sa isang personalidad na aktor at personality bilang kongresista ng ika-4 na distrito ng Leyte. Nire-respeto ka ng mga taga-Leyte. Nirespeto ka ng taga-Ormoc, dati kang mayor. Ang inyong pamilya, nire-respeto. Tapos ganyan pala yung pagkatao nyo. Huwag naman. Kawawa naman yung sinasaktan nyo. Kawawa yung mga taong walang laban sa inyo. Kung ano man ang pinag-umpisahan ng gulong yan, hindi yan dapat humahantong sa pisikal na pananakit. Kung nagdebate kayo, nagsigawan kayo, okay lang yan. Debate lang yan. Opinion lang yan. Kung ano man. Pero yung pananakit, ibang issue yan. Ibang level yun kung hindi mo alam, alamin mo. At kung hindi mo alam, papanagutin ka. Labag yan sa batas. Physical na pananakit. Pang-aabuso. Lahat ng bawal ginawa mo. Lahat ng pwedeng pananagutan ay dapat panagutan mo. Kasi hindi dapat maging huwaran o halimbawa ang isang aktor at politician mananakit ng kapwa. Ganun po yung ating opinion at interpretation sa nangyaring ito. Huwag niyong pamarisan kabataan na involved sa palakasan. Huwag niyong pamarisan ng mga tagahanga na aktor na ito at politician ang ganitong pisikal na pananakit. Kasi hindi yan tama. Kayong mga kabataan, ituloy pa rin po ninyo kung anong hilig nyo sa sports dahil yan ang tamang paraan. Pero yung pananakit, huwag niyong gagayahin yan. Huwag niyong tutularan yan, inuulit ko. Kasi yan ay pang-aabuso sa aking opinion. Please like and share.